Sir Benjo, matutuloy na ba talaga ang makeup classes? Okay, magandang tanong. No? In fact, kung di ako nagkakamali, ay akin na itong na-content no, nakaraan. Ano. Una nang unawaan natin yung DepEd, bakit gusto niya na mag-makeup classes. At ito ay merong statement kahapon ng ating mahal na Secretary, Sani Angara. Pero dapat maghinay-hinay. Una-una, merong work-life balance no, policy ang DepEd at isa dito ay binabanggit na huwag nating bigyan ng assignment ang mga bata tuwing weekend. Assignment nga, pinagbabawal classes pa kaya during Saturdays. Pangalawa, meron tayong 180 days no, na non-negotiable. Kapag ka ito ay na-compromise, tsaka lamang no, magkaroon ng makeup classes. Yun po yung policy ng DepEd mula pa nung unang panahon. At lahat ng policy ng DepEd ngayon, no, yung present policy niya at tsaka yung mga nakaraang policy, ganyan din ang sinasabi. Consistent yan. At kung mag-i-impose man ng ating mga eskwelahan, kinakailangan po itong dumaan sa konsultasyon sa mga magulang, sa mga guro. Kasi ang ginawa po ng ating kalihim ay binigay no, doon sa ating mga principals o doon sa ating mga eskwelahan. Kaya maaari itong magdulot ng kalituhan or nakaguluhan. Lalo na't verbal instruction lamang ito at wala pang sineset ng mga parameters. Pangatlo, may mga eskwelahan na nag-shift to alternative delivery modes no, nung panahon ng mga pag-ulan at pagbaha. Siyempre, hindi na sila kasali doon. Mukhang clear naman yan. Ang apat, kakaunti yung pumapasok kapag ka nagme-makeup class, lalo na kapag ka Sabado. Sapagkat alam naman natin, culturally, and of course, practical. Yung iba kailangan magsimba, iba kailangan maglaba. Ang lima, meron po tayong mga kinikilala no, ng mga effective na pedagogy at alternative ways para ma-recover yung learning losses na sinasabi ng DepEd na hindi mo kailangan mag-extend ng class hours or magpapasok ng Sabado. At panghuli siguro, kaya natin i-raise itong concern po na ito ay para punahin din yung Department of Education. Huwag naman tayo masyadong fixated sa usapin ng class disruption na para bagang yung mga class suspensions dahil dito sa mga pag-ulan at pagbaha. Ang salarin o ang pinakamalaking salarin kung bakit meron tayong learning crisis po ngayon. Hindi po ganon. At gusto po nating ibalik ito sa Department of Education at sa gobyerno mismo. Huwag naman lagi yung nag-a-adjust ay yung mga bata, yung mga teacher, yung mga magulang. Huwag naman lagi nag-a-adjust ay yung mga mamamayan na nabiktima na nga ng mga kalamidad. Kami pa rin, yung bandang huli, magsasakripisyo para po dito. Hindi po, araw-araw po ay may problema sa ating mga paaralan. Kulang yung ating resources, kulang yung suporta na ibinibigay ng gobyerno both sa mga bata at sa mga guro. Tapos asahan natin na maganda yung output. Kahit ang Pangulong Marcos po ay nirecognize ang problemang ito. At dapat yun po ang bigyan natin ng focus. Hindi po yung makeup classes po na ito na para bang ito ang solusyon sa napakalalang problema natin na dekada-dekada na nagpatong-patong sa sektor ng edukasyon. Kaya ang panawagan natin sa ating DepEd Secretary, abay, kausapin niyo po kami. Kami po yung mga teacher, kausapin niyo po yung mga nanay, kausapin niyo po yung mga bata. Para naman yung inyong solusyon na gustong gawin ay tumutugma doon sa realidad. Yun lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga. Benjo Basas po, Teacher 1.